Neither can go out and vote wisely unless the name Inday Sara Duterte Carpio appears as a candidate in the 2022 presidential race. Would you like? Can I proceed na, Madam Chair? Yes, you may. 46, on the same day, I posted the same screenshot of our video conference on my Facebook account with the caption, just telling her I cannot vote intelligently without her name on the ballot. Neither can go out and vote wisely unless the name Inday Sara Duterte Carpio appears as a candidate in the 2 presidential race, Pilipinas. A printout of the Facebook post dated September 29, 2021 is here to attach. May I know what's happening to you, Mr. Madriaga? You seem to be crying. Are you crying? I just remember one moment. Are you crying? I just, You are nearly crying. May I just put it on record that while reading these portions of the affidavit, the resource person, Ramil Madriaga, is breaking into tears. Can we go back to where you felt frustrated and you're nearly crying? Which part of your affidavit is that? Can we go back to that? number 46 po, Madam Chair. Number 46. Let's go back to number 46. Okay, you may read from 46, Mr. Madriaga. On the same day, I posted the screenshot of our video conference on my Facebook account with the caption just telling her I cannot vote intelligently without her name on the ballot. Neither can go out and vote wisely unless the name Inday Sara Duterte Carpio appears as a candidate in the 2022 presidential race. Would you like 47. to say something No, about why you are crying on this part of the affidavit? hindi naman, malungkot lang po. Malungkot. Okay, please proceed. Madam Chair, can we allow the witness to please... Honorable get his- Dumogan. Thank you, Madam Chair. Can we allow the witness to please get his Yes. composure before he will continue? Yes, we are temporarily suspending to give time to Mr. Madriaga to console himself. So ayan nga, bakit nga ba umiyak si Ramil Madriaga? Bakit naging emotional siya sa part na yon? Yung affidavit number 46, naiyak siya dun eh. Hindi niya talaga napigilan kahit anong pigil niya. Nakita natin yun, di ba? Pinigilan niya pero hindi napigilan. Bakit nga ba doon na bumuhos ang kanyang emosyon? Noong nabasa niya at siguro naalala niya na ayaw niya raw bumoto kung hindi lang raw nakalagay ang pangalan ni Sara Duterte sa presidential race. Bakit nga ba siya naiyak doon? So para sa akin, opinion ko lang, simple lang, ayaw niyang maging vice president siguro si VP Sara. Gusto niya talaga itong maging presidente. Siguro hindi pa alam ni Ramil Madriaga na nagpa-survey na ito si Sara kung malakas nga ba siya sa pagka-presidente. Nagpa-survey daw kasi ito sa mga congressman. Pero talo nga ito. Kumbaga pang-apat na place lang ito. So siguro hindi pa sila nagkakausap ni Ramil Madriaga doon. At syempre, naiyak din si Ramil Madriaga dahil napakarami niya ng hirap na dinanas sa pag-organize nitong isip, Inday Sara is my president. Tapos hindi rin naman pala matutupad. Yun ang aking nakikita doon. Tapos halo-halo na, nadagdagan na ang mga naalala ni Ramil Madriaga. Syempre, naalala niya rin na talagang binigay niya ang buhay niya sa mga Duterte. At basta akin lang to iniisip ko lang to Ibinigay niya lahat ng buhay niya sa mga Duterte para pang lahat ng kalokohan ng mga Duterte ay talagang sinalo niya. Sinuportahan niya.
Yun ang aking nakikita dito. Tapos, syempre sasabihin nyo, bakit? May bayad naman dyan si Ramil Madriaga. Yumaman naman dyan si Ramil Madriaga. Nagkaroon ng kotse, nagkaroon ng pera, nagkaroon ng kung ano-ano dahil nga sa mga Duterte. Kahit na masama ito, masama yung pinagawa sa kanya. Yumaman naman siya, di ba? Yun ang sasabihin nyo, I think. Yun ang naiisip ko na sasabihin nyo. Pero guys, meron na rin ang tawag dito, pagmamahal si Ramil Madriaga sa mga Duterte eh. Yun ang nabuo niya eh. Kumbaga, mahalaga na ang mga Duterte sa kanya. Kumbaga, syempre may ano yan eh, may puso yan eh. Nagkakaroon ng ang tawag ditong masasabi mo, nag-ano siya, nagtiyaga, naging loyal siya. Kumbaga, yun ang kanyang ipinakita sa mga Duterte. Kumbaga, kahit anong mangyari, mamatay man, para ibinigay niya na nga yung kanyang buhay sa mga Duterte. Kaya siguro siya naiiyak. Dahil loyal talaga siya sa mga Duterte, lalong-lalo na kay Sara. Okay? So, ang ano dito, oo nga, nagkaroon siya ng pera, yumaman siya, pero yung binigay niya ang kanyang buhay, hindi po yun mababayaran ng pera. Then, naiyak din siya syempre. Kasi nga nakita ko, parang ang sakit-sakit ng kanyang naramdaman. Nung binabasa niya yung number 46. Kasi para doong ipinapakita niya na ayoko po, gusto ko po talaga kayo maging presidente, kaya ayoko na lang bumoto. Yung gano'n, parang, wow, parang, ang taas, yes, ayan, ang taas ng tingin niya kay Sara Duterte. Biruin mo ba naman? Gusto niya maging president ito. Diba? So, yun ang nakikita niya until ipinakulong siya. Ibig sabihin yung kanyang pagkaloyal ay walang halaga kay Sara. Na 'di ba? Ang sabi nga sa kwento ha, I think totoo ito na gumawa-gawa ng kaso para sa kanya. Para yan ngayon, yan, nakakulong siya ngayon. Gumawa-gawa si Harry Roque ng kaso para sa kanya dahil nga pinakialaman niya yung mga anomalya ni Roque tungkol doon sa mga lupa na kinakamkam ni Roque. Pinakialaman ni Ramil Madriaga, meron pa rin palang puso talaga si Ramil Madriaga. So ayaw niya ng ganon. Kumbaga, okay, kay Sara na lang, pero wag na si Roque. Siguro yun ang kanyang pinapakita dito. Wag na kay Roque na idadawit pa siya kay Roque. Na malalaman niya pa kay Roque or uutusan pa siya kay Roque. Kaya doon ay sumalungat na siya. Then, sino ang pinanigan? Si Roque, imbis na siya. Samantalang lahat ng parte ng kanyang buhay ay ibinigay niya kay Sara. So doon siya naiiyak. Napakahirap guys makulong. Kahit na hindi ko pa nararanasan sa mga napapanood nga lang natin ha. Talagang napakahirap makulong. Meron akong true story na papanood tungkol sa mga nakakulong. True story yun natin. Kaya meron tayo at meron tayong idea kung ano ang nararanasan ng mga nakakulong. So yun ang tingin ko guys, no? Ang buo dito ay yung loyalty ni Madriaga ay hindi talaga nasuklian ng tama ng mga Duterte. Alright? Kaya naiiyak ito.